Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, nandito po ang inyong lingkod na si Otto Ranz. Sasagot po ako sa isang katanungan ng ating subscriber na si Miss Kais Andrea 2601. Ang kanya pong tanong, mga kapatid, ito po. Hello po, itatanong ko lang po kung okay lang po ba na nakatenga yung sasakyan namin na naibangga at towed kasi total wreck. Rear end collision po ako. Ako po yung sa rear. Sa ocular inspection, makita na bahagya pero obvious na umatras ang makina. Wasak ang harapan kasama radiator, sabog ang 3 airbags. Mga 7 months estimated po bago pa po maipahila tungo sa talyer. Salamat po. Iniisip ko po magiging sakit niya if di pa po maipagawa. Ayan, Miss Andrea 2601. Huwag mo pong masyadong isipin yung sasakyan mo kung ano ang mangyayari kung sakaling hindi mo pa maipagawa. Kung meron kang takip, kung merong bubong, ilagay mo lang doon. Huwag lang na mabasa yung loob niyan. No? Pero syempre, yung mga tinamaan ng bangga dyan, yung mga pintura na tanggal na, no? Kakalawangin talaga yan. Ngayon, sabi mo po dito ay total wreck ang iyong sasakyan. Miss Andrea, siyempre, yung mga piyesang nasira na yon, kung ito po ay ipapagawa mo pa kung ito po ay kaya pang magawa, lahat yon ay papalitan na yon. Wasak ang harapan kasama radiator, sabog ang 3 airbags, yan, lahat yan, papalitan naman lahat yan. Hindi ko lang alam pagdating doon sa airbag. Ngayon, Miss Andrea, ang tanong ko lamang po sa'yo, wala ka bang insurance? Hindi ka ba naka-comprehensive insurance? Kasi kung naka-comprehensive insurance ka, Miss Andrea, yung sinabi mong total wreck, no, sasabihin din naman yan ng iyong insurance, yan ay babayaran na lamang niya sa'yo. Kung magkano pa yung appraised value ng sasakyan mo. Kasi dito, hindi mo naman sinabi kung ano yung sasakyan mo, kung anong modelo, ilang taon na yan, kung naka-insured ba yan, hindi mo nabanggit dito. Pero kung yan ay naka-insured, babayaran na lamang ng insurance yan. May halaga pa yan na iyon yung ibabalik sa'yo. Kasi every year, pagka ikaw ay comprehensive insurance, meron, no, nandoon yung appraised value nila doon. Paano kung wala kang insurance, Miss Andrea? Yan ang malaking problema. Kaya yung mga hindi nag-update, no, yung pinababayaan nila, yung insurance nila na naglalaps, hindi nila nababayaran, tapos magkaroon ka ng ganitong problema, nako, yan po yung nangyari dito sa isang naging customer namin. Hindi naman talaga total wreck, no, pero malaki ang ginastos niya kasi nag-lapse. Yung insurance, hindi niya nabayaran. Tapos yun, bumangga yung kanyang sasakyan. So ngayon, Miss Andrea, kung halimbawa wala kang insurance, Miss Andrea, kailangan mong humanap ng isang matapat at mabuting mekaniko or talyer na kailangan mong malaman sa kanya kung yung ito bang sasakyan mo, nasabi mo nga dito, 7 months estimated po bago mapahila tungo sa talyer. Yung bang sasakyan mo ay kung ipapagawa mo pa at gagastusan mo pa, ay safe pa ba siya? Hindi ba mako-compromise yung safety mo rito? Diba? At magkano ang gagastusin mo sa pagpapagawa nito? May mga talyer na tatanggap niyan. Marami yan. Dahil natural yan dito sa Pilipinas. Maraming mga magagaling na latero. Talagang yung mga bangga na yan, inaayos nila. Pero paano yung safety mo? Alam mo po, Miss Andrea, yung mga bagong sasakyan, yung mga brand new, marami kayong makikita dito sa vlogs ko, yung mga ni-recall, lalong-lalo na yung sa Toyota. Diba? Yung sa Toyota, nagkaroon ng issue itong Daihatsu, kasi sabi nila doon, dinaya daw ng Daihatsu yung kanilang crash test. Okay, napatunayan yan at napasara nga itong Daihatsu. Kasi iyon ay safety ang issue doon. Kung halimbawa, dinaya mo yung crash test, iyon ang pinagbabasihan ng safety ng isang sasakyan na ilalabas nila sa market, ganun nga ang naging problema. Dito sa'yo, talagang after ba nung pagkakabangga na yun, masasabi mo pa bang safe pa yung sasakyan mo? Unang-una, gumana na yung 3 airbags mo. At dito po sa talyer ko, wala pa akong na-experience dito na galing sa bangga na naayos yung airbag ng kasa. Aminin ko po sa inyo yan. Kung meron man nakasa na ibinabalik yung mga dating airbags na yan, no? Hindi ko po alam kung meron.
Pero kami po, wala pang nagawa dito. Sa ganitong sitwasyon, yung sinasabi kong talyer, mekaniko na kailangan mong makausap, ay magbibigay sa'yo ng honest opinion. No? Tanungin mo na siya, heart-to-heart talk na lang kayo. Manong, sir, kapag po ba itong sasakyan ko ay ginastusan ko ng malaking gastos, no? Sabihin mo na ako, kahit hindi ko pa nakikita yung sasakyan mo, kung sinabi mong total wreck, kapag ka po kasi collision damage ang ginagawa sa isang talyer, ako, Miss Andrea, mahina ang 200,000 dyan. Sa tinsmith, sa labor, sa pintura, sa electrical, tapos yung mga parts na bibilin. So, syempre, mga alignments, lahat yan. Babayaran mo yan. At yan ay hindi sila pumapayag ng maliit na singil lang. Yun nga pintor ko dito, pagka ganyan ng usapan, talagang sabi niya, sir, hindi pwede yung kasi collision damage, so mahirap gawin to. Talagang sinisipat mo lahat yung mga dapat mong i-align, dapat mong ayusin. At dahil nga sa total wreck yan, yung integrity nung body nung sasakyan mo, mako-compromise na dyan. Halimbawa, yung kinakabitan ng mga suspension parts na yan, no? Kung kotse yan, wala kang chassis eh. Ngayon, kung mga SUV, meron. Kaya lang, yung mga chassis na yan, hindi naman yan kasing kakapal ng mga chassis nung araw na matitibay talaga. Ito, pagka talagang may mga frontal collision, pati yung chassis nadadamay. So, yung alignment nun na napaka maselan. Konting galaw lang nun, maninibago na yung alignment mo sa mga gulong mo. Lahat yan, madadamay na. Itanong mo yan doon sa gagawa kung maibabalik ba lahat yon. Kasi habang ginagawa nila yan, wala naman silang computer doon para makita yung alignment mo eh. Di ba? So ngayon, eto, gagastos ka ng malaki dyan. And at the end of the day, pagka nandyan na sa'yo yung sasakyan mo, hindi naman maitatago yung mga tama nung bangga na yan. Papalitan nila fender, papalitan nila ang hood, papalitan nila yung grills, mga ilaw, lahat yan. Pero pag sinilip mo dun sa harapan, nandun pa rin yung mga pyesa na wala ka namang mabibili. At hindi naman talaga nila mape-perfect ang latero nun. So kapag yun ay binalutan na nila ng masilya, halatang halata mo na rin na iyon ay galing sa collision. Di ba, Miss Andrea? Kaya ngayon, tatanungin mo sila. Kaya pa ba talaga itong ibalik yung safety? Yun ang pinaka-importante. Alam mo, Miss Andrea, sa ibang bansa, kapag ka na-report na ng kasa, yung sasakyan mo na iyan ay galing na sa collision at hindi na yung safe, tapos, siyempre, wala kang insurance, ikaw yung nagpagawa sa labas. Kapag ka na-aksidente ka at naka-aksidente ka ng mga properties pa or may nadamay pang buhay, ikaw lahat ang mananagot nun. Diba? Matik yun, automatic yun, ikaw ang mananagot nun dahil hindi ka na aasikasuhin ng insurance. Kahit sabihin mong bago pa yan, niremedyohan mo lang yan, niritoke lang yan, humanap ka ng insurance na mag-a-appraise niyan, hindi nila yan tatanggapin basta-basta. At kung itinago mo, hinaid mo yon na iyan ay galing sa bangga at merong insurance na pumatol sa'yo, delikado din yun. Di po ba? Ito pa, Miss Andrea, sa Canada, yung Hyundai Ioniq 5, yung kanyang battery sa ilalim ay ginagamit ng may-ari yan, tumama sa isang pirasong kahoy, nagasgas yung cover ng battery. Electric vehicle to, nagasgas yun. Ngayon, dinala niya sa kasa. Nakita ngayon, yung damage ng battery, pero yung cover lang yun, hindi yung pinakamismong battery sa loob. Yung cover lang ang nagasgas. Hindi na pumayag yung kasa na iyon ay i-repair. Hindi sila nagre-repair. So, ang sabi ng kasa doon, palit na to. Alam mo kung magkano ang halaga ng battery na yon. Kasing halaga nung bagong Ioniq 5. Mas mahal pa nga. So, ngayon, si insurance ayaw nang pumayag. Eh, bakit ko babayaran yan? Kasi mas mahal pa yung battery na yan dito sa bagong Ioniq 5. So, hindi na yun binayaran ng insurance. Sinabihan na lang ng insurance yung may-ari na bumili ka na lang ng bagong sasakyan. Dito sa Pilipinas, hindi yun gagawin. Diba? Gagamitin pa niya ng gagamitin yun. Kung ayaw na ni insurance na sagutin yun, sige, gamitin ko na lang to. Ayaw mo pala, insurance doon, hindi po pwede. Kasi, nireport na yon sa gobyerno na nila na hindi na safe yung sasakyan na yon. Kaya, kung sumabog yung electric car na yon, okay, kung sumabog yon at nagdamay pa yan ng maraming mga properties at nakamatay pa yan ng tao, makukulong yung may-ari. Kaya, instead na ituloy pa niya yung paggamit ng Ioniq 5 na yon, hindi niya na tinuloy yun. Saka doon sa bansa na yon, kapag ka ikaw ay nag-loan ng kotse mo, so kung ilang years mong binabayaran yung kotse mo na yon, kung 10 years yon, every year doon nagbabayad ka rin ng insurance. Ngayon, kung naiingatan mo yung sasakyan mo, hindi ka napipigure out sa mga aksidente,
at yung sasakyan na ininsured para sa iyo ay hindi sila gumagastos, binibigyan kanila ng ano doon, ng merit, no? Nagkakaroon ka ng discounts. Pero kung ikaw naman ay maaksidente, lahat yun, mawawala yun, yung mga merits na yun. Kaya pag bili mo ulit ng bagong sasakyan, ang taas na naman ng insurance mo. So, yun na lang yung ginawa ng may-ari nun. Pumayag na lang siya na, okay, hindi ko na ikikip yan. Bibili na lang ako ng bagong sasakyan. Pero hindi na siya bumili nung model na yon, nung Hyundai Ioniq 5. So, si insurance, kinuha na lang yon. Dito sa case mo, Miss Andrea, palagay ko, wala kang insurance. Kasi kung may insurance ka, syempre, ay pasasagot mo sa insurance yung lahat ng problema na yan. Ngayon, yung gagastusin mo dito, worth ba? Yung bang halaga nung gagastusin mo ay kasing halaga pa nung sasakyan na hindi mo naman kasi sinabi rito sa amin kung ano yung sasakyan na aksidente na to, kung ano yung nabangga. Halimbawa, nagawa na nila at talagang ang kinalabasan naman maganda. O eto ngayon na magiging problema mo. Syempre, unang-una, yung dala-dala mo sa isipan mo na ito ay galing sa bangga, safe pa ba itong gamitin? Unang-una yan. Pangalawa, syempre, yung alignment niyan, may mararamdaman kang mga vibrations, at syempre, wala ka ng airbags. Hindi mo na yan mapapakinabangan. So parang katulad ka na lang din ng mga assemble na sasakyan dito o yung mga lumang modelong mga sasakyan na walang airbags. Okay, pwede mo nang i-absorb yun. Kasi marami naman dito, hindi gumagana yung airbags. Ngayon, hindi na even yung tire wear mo. Talagang minsan wala sa camber. Swerte na lang kung magaling talaga yung babanat niyan para ma-correct lahat yung mga alignment. So, marami kang magiging problema dyan. Pero pagdating ng panahon, yun ngang may mga sasakyan dito, Miss Andrea Pag medyo naluluma na yung sasakyan nila, benta ko na to. Di ba? Yun, walang bangga yun. Walang history yun ng kolisyon. Pero dyan sa sasakyan mo, sigurado, no? Kapag yan ay nabuo na nila, baka mamaya maisipan mo, ibenta ko na lang to. Yun ang malaking problema. Di ba? Kasi yung makakabili nun, kawawa naman. Ito, baka another issue na naman ito ng as is, where is, take it or leave it. Di ba? Mabawi lang yung nagastos. Kaya Miss Andrea, kung ang inubos mong pera dito, no, yung inipon mong pera ay mauubos lang dito sa sasakyan na pagdating ng panahon ay mawawalan na siya ng kwenta, pag-isipan mong mabuti. Baka mas makakabuti pa kung bibili ka na lamang ng panibagong sasakyan. Ngayon, Miss Andrea, baka makatulong kami sa inyo, ipadala mo sa aming FB page yung mga pictures, yung mga larawan yan, at makapagbigay po ako ng suggestion kung ano yung mga dapat gawin or kung pwede pa ba talaga yan. Kung yan ba ay mapapakinabangan mo pa. Hindi ko kasi nakita, wala akong picture dito para malaman ko kung kayang-kaya pa ba talagang ayusin yan. Diba? Kasi sabi mo naman kasi total wreck. Yun, Miss Andrea, maraming salamat sa iyo sa tanong mo kahit sa maiksing panahon nabigyan natin ng sagot yan. At mga kapatid, ito po, 1,000 subscribers na lang ay magkakaroon na po tayo ng silver play button. Yan. Okay, mga kapatid, ang Autoruns malapit na po sa 100,000 subscribers. At ang inyo pong pag-subscribe mula po ngayong oras na to, ang magiging gasolina ko para makarating dito sa silver play button ng Autoruns. 11 days na lang, Kadong, golden birthday mo na. Aabangan po namin yan, Kadong, at kami po ay bumabati sa iyo ng happy birthday. Lagi po kayong mag-iingat dyan, kasama po ang inyong buong pamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat.